Samantala, hinamon ni Senator Leila de Lima ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na sampahan ng kaso si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga siniwalat kahapon ni retired SPO3 Las Cañas tungkol sa Davao Death Squad. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancio live. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Flor. Muling idiniin ni Senator Leila de Lima si Pangulong Rodrigo Duterte sa kakatapos lamang na press conference dito sa Senado. Ito'y kasunod nga, Flor, na mga bagong ibinunyag ni retired police SPO3 Arthur Las Cañas sa kanyang naging public confession kahapon kung saan inamin niya, Flor, ang existence ng Davao Death Squad o DDS, pati na rin ang umanay pag-uutos ni nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte ng pagpatay ng mga target. Patunay niya ang naging public confession ni retired police Arthur Las Cañas kahapon na totoo ang mga una na ring naibunyag ng testigong si Edgar Matubatos sa naging pagdinig ng Senado. Hinamon ni Senator Leila de Lima ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na maghain ng pinakamalaking kasong kriminal laban kay President Duterte. Ito ay dahil naniniwala si de Lima na ang mga high crimes katulad ng murder ay hindi dapat sakupin ng presidential immunity. Hinihikayat naman ng senadora ang mga miyembro ng gabinete na ideklara na walang kakayahan ng Pangulo na gampanan ang kanyang tungkulin dahil sa kanya umunay pagiging utak kriminal. Nananawagan rin si de Lima sa Integrated Bar of the Philippines at sa mga abogado na tulungan ng mga ito ang mga pamilya ng mga biktima ng mga umunay kaso ng extrajudicial killings at manindigan na rin para isulong ang batas at hustisya. Nakiusap rin ang senadora sa kawani ng gobyerno, mga kapulisan at kasandaluhan na maging tapat sa kanilang propesyon bilang tagapaglingkod ng mamamayanan at tagahatid ng serbisyo. Umaasa naman ang senadora na mas maninindigan na ang publiko at ang mga Pilipino para sa kanilang mga karapatan at sa hustisya at demokrasya ng Pilipinas. Diniin rin ni de Lima kanina sa press conference ang administrasyong ito, Flor, dahil sa munay pagbabaliktad ng katarungan at hustisya sa lipunan, katulad na nga lang ng pagpaplanong pagpapalaya sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Napoles, pati na rin ang pag-aabswelto sa ilang preso na tumistigo laban sa kanya sa mga kasong may kaugnayan sa droga. Tinawag rin ni de Lima na tila may reunion o nagtutulong-tulong ang ilang mga questionabling karakter sa ilalim ng rehimen ni Duterte, katulad na lamang ni Attorney Ferdinand Topacio na tumayong abogado ni dating President Gloria Macapagal Arroyo. Tinawag rin niyang operator ni Duterte, sina Dante Jimenez, Sandra Cam at mga enforcer naman anya sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre at Solicitor General Jose Calida na ayon sa senador ay mga abusado at mga aroganting opisyal ng ating pamahalaan. Flor, sa huli ng press conference, sinabi ni Senator Leila de Lima na umaasa siya na magiging patas sa kanya ang hudikatura dahil meron na nga siyang inihain na iba't ibang mosyon para sa tatlo sa kanyang mga kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court. At ayon sa senadora, naninindigan siyang walang jurisdiksyon ang RTC sa kanyang mga kaso at umaasa siya na siya ay mapapawalang sala sa mga ito. Ayon din sa senadora, naninindigan siya na itong mga kasong itong isa ng palaban sa kanya ay bunga lamang ng kanyang pagiging kritiko ng Pangulo. Flor? Joyce Balancio nag-ulat mula sa Senado.